Sa tuwing tapos na akong tumulong sa mga magulang ko sa gawaing bahay, lalabas na ako kaagad nito. Makikipaglaro sa mga kababata ko. Inaabot nga kami ng 10 oras ng gabi sa paglalaro. Lahat na nga ata ng laro, nalaro na namin. Tumbang preso, agawang base, langit lupa, tagu-taguan. "Oh, akong taya!" Yon ang narinig kong sigaw ni Andoy, isa sa mga kalaro ko noong gabing yon. Nang magsimula na kami maglaro, tumatawa pa ako noon habang naghahanap ng mapagtataguan. Maliit lang ang baryo namin, pero marami kang pwedeng pagtaguan doon. Tumakbo ko papalayo sa looban ng aming baryo. Pumunta ako sa looban ng isang madilim na iskinita. Wala akong kalarong nagtatangkalang pumasok doon dahil takot sila sa mga lugar na madidilim. Siyempre mga bata pa kami noon, pero para maiba naman ang mapagtaguan ko at hindi ako madaling mahanap, mag-isa ako nagtungo sa lugar na iyon. Paano ba naman kasing hindi matatakot ang mga katulad kong bata sa mga panahong iyon? Ayon sa madalas kong naririnig na kwento ng matatanda, meron daw aswang na nagtatago doon. Partikular, doon sa nag-iisang abandonadong bahay na nasa may dulo doon. Pero ako kasi, kahit kailan, hindi ako naniniwala sa mga ganoong sabi-sabi. Pagpasok ko doon sa lumang bahay, binalot ako ng nakakabinging katahimikan sa paligid. Yung hangin na sumalubong sa akin, merong nakakasulasok na amoy. Puno ng alikabok ang paligid. Pero tiniis ko yun para makapagtago lang. Nagmamadali akong lumakad papunta sa isang sulok na malapit sa bintana. Ang buong akala ko nga, ako lang ang nandoon ng oras na iyon. Pero bigla kong narinig ang pagbukas ng pinto ng bahay. Dinig ko rin ang bawat pagakbang noong pumasok. Akala ko nung una isa sa mga kalaro ko ang sumunod sa akin. Tatayo na nga sana ako. Pero noong sumilip ako, nagulat ako sa aking nakita. Bago pala natin ipagpatuloy, nangyari pala ito sa May Laguna. Isang baryo malapit po sa isang kilalang bundok. Bahala na kayo manghula. Isa po yung lalaki na payat at matangkad. Na sa totoo lang, parang may kakaiba sa kinikilos niya. Naisip ko noong mga sandaling yun na baka isa siyang pulubi at doon siya naninirahan sa abandonadong bahay. Pero nang makita ko ang mga sumunod na pangyayari, ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nakita kong dahan-dahan siyang naghubad ng kanyang lumang kamiseta. Sumunod naman ay ang kanyang pantalon. Ang balat naman niya ay para bang naunat kasi mula sa pagiging mapayat ay naging matipuno po ang katawan nito. Napalunok ako nang masaksihan ko ring tumubo ang matatalas niyang kuko sa kamay at paa. Tapos tumuwad din siya at hindi po nagtagal ay nagpalit po siya ng anyo na para bang katulad ng sa aso. Pero ang mas kinagulat ko ay noong may umusbong na malaking pakpak sa kanyang likuran. At yun ang gabi, nakauna-unahang beses na nakakita ako ng isang aswang. Hindi ako lubos makapaniwala. Totoo pala ang sinasabi nila. Totoo pala ang mga aswang. Halos hindi ako makahinga doon sa pinagtataguan ko. Takot na takot ako makagawa ng ingay. Pinilit kong ikalma ang sarili ko. Isip ako ng isip kung papaano ako makakaalis sa lugar na iyon. Maya-maya, matapos magpalit ng anyo yung aswang, nakita kong papalabas na siya ng pintuan. Pero bago pa man siya tuluyang makalabas, bigla po siyang tumigil. Napansin kong parang meron siyang hinahanap at sa isang iglap, nakita ko ang mga mata niya na mapula at nandilisik. Diretso yung nakatingin sa direksyon kung nasaan ako nagtatago. Nagtama ang mga mata namin ng aswang. Hindi ko malaman kung papaano niyang nalamang nagtatago ako doon. Pero sa mga sandaling yun, nakarinig po ako ng ingay mula doon sa labas ng bahay. Nakita kong lumingon yung aswang sa pinanggalingan ng ingay. Kinuha ko naman yung pagkakataon na iyon para makatakas sa pwesto ko. Yung aswang kasi, parang may sinundan na kung anong bagay na kung tama ako ng pagkakarinig,
Pusa ata yun. Umalis ako ng lugar na iyon. Hindi ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa tuluyan na akong makalabas ng madilim na iskinita. Pagdating ko sa gitna ng kalsada ng baryo namin, pagod na pagod ako, hingal na hingal, pawis na pawis. Dumating naman si Andoy at tinaya ako. Saka nagsilabas yung iba naming kalaro mula sa kanilang pinagtataguan. Pero nagtaka sila sa akin. Siguro ay talagang halata sa mukha ko ang takot ko noong gabi rin yun. Uy, anong nangyari sa'yo, Bong? May nakita kong aswang sa looban ng madilim na iskinita doon sa lumang bahay na nakatayo roon. Ha? Anong pinagsasabi mo? Gawa-gawa mo lang yan para takutin kami, no? Para hindi ka mataya. Ipinilit ko sa kanyang totoo ang sinasabi ko. Saka ko nilarawan sa kanyang itsura ng nakita kong aswang. Nakikinig naman siya, pero bakas sa itsura niya na hindi talaga siya naniniwala sa akin. Baka naman imagination mo lang yun. Alam mo naman na puro kwento-kwento dito sa baryo. Hindi, sigurado ako. Aswang yun. Sinabi ko nga rin yun sa ibang mga kalaro namin. Pero ni isa sa kanila, walang naniwala sa akin. Nananakot ka lang kasi ayaw mong mataya. Pinagtatawanan tuloy nila ako habang papauwi kami. Sinasabihan pa nila akong mandaraya. Ako naman, hindi na lang din ako umimik dahil halata namang hindi sila maniniwala. Saradong isip ng mga yon. Kahit nakauwi na ako sa bahay namin nung gabing yun, hindi pa rin tuluyang humupa ang takot na nararamdaman ko. Paulit-ulit kong naiisip yung itsura ng aswang na yon. Kaya kahit sinubukan kong matulog sa mga oras na iyon, hindi ko magawa at nanatili lang akong gising sa magdamaga. Pagsapit ng umaga, nagdesisyon naman akong puntahan si Lolo Kiko. Isa sa mga matanda kong kamag-anak na doon din po nakatira sa baryo namin. Malawak kasi ang kaalaman niya tungkol sa mga bagay na hindi pangkaraniwan para sa iba. May mga kwento rin yung mga magulang ko sa akin noon na si Lolo Kiko raw, dati itong albularyo. Pero matagal na panahon na daw yun. Base kasi sa kanila, wala na raw nagtitiwala sa mga sinasabi niya at ginagawa raw siyang katatawanan. Nang makarating ako sa bahay niya, nakita kong nakaupo siya sa harapan. Abala lang siya sa pag-aayos ng mga herbal na langis na siya rin mismo ang gumawa. Tinawag ko pa nga siya habang dahang-dahang lumakad papalapit sa kanya. Agad siyang lumingon sa akin. At sa mga sandaling yun, para bang alam niya na meron akong importanteng sasabihin. Umayos naman siya ng upo at humarap para makinig sa akin. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nakita at nasaksihan ko. Hindi naman siya nagulat sa lahat ng mga sinabi ko. Nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Sigurado ka ba, Riana po? Hindi ito biro. Kung totoo nga may aswang, ibig sabihin nun, may banta ng panganib sa ating lugar. Totoo po. Totoo po talaga. Sa wakas, meron ding naniwala sa akin. At noong araw din po na iyon, nagpahiwatig si Lolo Kiko na kailangan namin kumilos kaagad para hulihin yung aswang bago pa man ito makapaminsala. Tinanong niya ako kung kaya ko daw bang bumalik doon sa abandonadong bahay. Umuo naman ako. Meron na pala siyang naisip na plano, pero pinayuhan niya muna ako na humanap ng pwede kong makasama sa gagawin naming paghuli doon sa aswang. Ang una naman pumasok sa isipan ko si Andoy. Nagpaalam ako kay Lolo Kiko. Madali ko naman pinuntahan si Andoy. Andoy, sama ka sa akin. Pupuntahan natin yung aswang. Weh, hindi naman totoo yung aswang eh. Huwag mo nga akong pinagloloko. Kung hindi ka talaga naniniwala, sumama ka na lang. Hindi naman pala totoo eh. Huwag mo sabihing naduduwag ka lang. Dahil po dun sa sinabi ko, napapayag ko si Andoy. Pagbalik namin kay Lolo Kiko, pinaliwanag niya sa amin ang detalye tungkol sa mga aswang. Wala ako masyadong naintindihan sa mga sinabi niya ng mga sandaling yon. Pero tinandaan ko ang mga payo niyang lahat.
binigyan kami ni Lolo Kiko ng isang mabigat na lambat. Gawa kasi yun sa makakapal na lubid. May mga orasyon din daw yun, pangontra sa mga aswang. Pinagtulungan namin yung bitbitin ni Andoy. Si Andoy nga nung una, duda talaga. Pero sa mga sandaling yun, determinado nang tumulong sa akin. Nang sumapit na po ang gabi, nagkasundo na nga kaming isagawa ng aming plano laban doon sa aswang. Muli, binuhat namin ni Andoy yung lambat. Pero bago pa kami tuluyang umalis, meron pong pinahid sa amin si Lolo Kiko na isang malapot na langis. Kailangan daw namin yun para hindi kami maamoy ng aswang. Matapos nun, lumakad na kami papunta sa madilim na iskinita. Tapos dumiretso kami doon sa may lumang bahay. Madilim na nang ilatag namin ni Andoy yung lambat. Sinakto namin yun sa may tapat ng pintuan. Pagkatapos nun, nagtago kami ni Andoy sa likod ng mga sira-sirang dingding. Malapit yun sa bintana ng bahay na iyon. Hawak namin na magkabilang dulo ng lambat. Kapag tumapat doon yung aswang, hihilahin lang namin yun at makukulong na yung halimaw doon sa loob. Lumipas po ang mga sandali. Nakarinig na kami ng mabibigat na yabag mula sa labas. Sa wakas, bumalik na po yung aswang. Si Andoy nga, hindi makapaniwala. Takot na takot. Binatukan ko nga para matauhan. At nung tumapat na po siya sa may lambat, sumenyas ako kaagad kay Andoy na hilahin na ang dulo ng lambat na hawak niya. Mabilis ang mga nangyari. Binalot ng sagradong lambat yung buong katawan ng aswang. Nagsisisigaw nga yung aswang. Umangil pa ito. Galit na galit. Pilit siyang nanlaban pero bigo siyang makawala. Kasi nga, matindi talagang orasyon na nakalagay doon sa may lambat. Gayunpaman, sinabihan ko si Andoy na huwag bibitawan yung lambat. Kalauna naman, naramdaman kong parang nanghina na rin po yung aswang. Yung pag-angil nito, humina, hingal na hingal din siya. Hanggang sa maya-maya, nagulat ako nang magsalita yung aswang. Hindi ko yun maintindihan, pero hindi nagtagal, nawalan na rin siya ng malay. Matapos po nun, pinagtulungan po namin ni Andoy na ibuhol po yung bawat dulo ng lambat. At habang ginagawa namin yun, nasaksihan kong unti-unti rin bumalik sa anyong normal yung aswang. Sa gabing yun, hinila namin ni Andoy ang walang mali na aswang na nasa loob ng lambat papunta sa bahay ni Lolo Kiko. Nilipat lang namin yun sa mas matibay na kulungan para hindi ito makatakas. Pagkatapos po noon, itinapat po namin yun sa masisinagan siya ng araw. At kinabukasan nga, sa pagsikat po ng araw, unti-unti pong nasunog yung aswang at naging abo. Humanga naman sa amin si Lolo Kiko. Magaling daw kami. Pero ang pinaka namangha talaga nung araw na iyon, walang iba kundi si Andoy. Yon ang una't huli kong beses na nakakita ng aswang. Hindi na po nasundan. At sa totoo lang, ayoko rin itong masundan pa.